Tawagin muna natin si Attorney Lorna Kapunan. Alam mo, nakakalungkot na nakita ang isang nanay na umiiyak. Mas nakakalungkot na ang rason para ang pagkaiyak ay ang anak o mga anak, no? Nagtataka naman ako sa barangay ninyo, no? Kasi bawat barangay nakalagay sa batas, dapat may tinatawag na women's desk. Yung women's desk na yan, may training yan sa DSW, may training yan sa PNP, na pag merong mga reklamo sa inyo, kagaya ng nabubugbog ka ng kapatid mo o inaabuso ka ng anak mo, hindi pwedeng sabihin ng women's desk, ay, problema yan ng pamilya, umuwi na kayo. Hindi pwede yan. At pag sinabi nyo kung nakikinig, sa lang barangay ninyo? Sino? Hindi naman po namin kasi siya nire-reklamo. Sa batasan. Magreklamo kayo. Kasi, alam nyo, yung pag ganyan ang nangyayari sa inyo, hindi pwedeng, hindi kayo magre-reklamo. Kasi para na kayong tinatawag na battered, no? Yung pang-aabuso na yan, pag hindi nyo isusumbong, tuloy-tuloy yan. Kayo, hindi na kayo minor de edad. Kung ayaw magreklamo ng pamilya ninyo, DSW na ang pwedeng magreklamo sa inyo. Kasi sa batas, pwede na kayong ikulong sa ginagawa ninyong abuse. Abuso ng domestic violence yan, abuso ng mga magulang mo, ng nanay mo, at abuso ng mga kapatid ninyo. Republic Act 9262 yan, no? Magkapamilya pa naman kayo. So, masarap uminom. Lalo na kung pa-shot na lang. Pero kung shot na yan, araw-araw at hindi lang isang shot, bisyo na yan. Siguro kailangan nyo na ng counseling, no? Or kung meron ba tayong Alcoholics Anonymous dito, AA. Or siguro mas mabuti, tanungin nyo ang sarili nyo. Kasi yung inom, escape yan eh. Ano ba ang rason kung bakit kayo uminom? Kayo ba ay dahil sa namatay ang mga tatay nyo? Matagal na yon, dapat nag-move on na kayo. Kasi kung hindi kayo mag-move on, ang dalawang kapatid mo, sila naman ang mawawala sa buhay mo. Ikaw rin, Marvin, kung ganyan ang ugali mo, ang nanay mo naman ang mawawala sa buhay mo. Ngayon, kung wala naman kayong gustong gawin sa itong dalawa, ako na magsusumbong sa DSW. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Isunod ko na po si Dr. Love June Banaag. Thank you. Salamat, Mama Carla, for the opportunity. Marvin, magandang umaga sa iyo. Napuna ko na meron kang cross dito sa ilalim ng tenga mo, sa may batok. No? That's a good sign. Kasi sa akin, when I look at the cross, it reminds me of God's love to men. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang pag-asa na binibigay sa atin ang pananampalataya natin na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng sign of the cross. Amen. Mali ang pinaglagyan mo ng tattoo mo. Dapat dito sa noo. Para sa tuwing umaga na magsasalamin ka, makita mo yung cross. At matandaan mo at maalaala mo ang utos ng Diyos. The fifth commandment, igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Sa tingin ba ninyo mga kapatid, luko-luko talaga ang Diyos para ilagay niyan sa 10 utos ng hindi importante? Kasi itong mga nanay at tatay natin ang nagsikap na mapalaki tayo, alagaan tayo at gawin tayong mabuting mga anak ng Diyos. Tayo ay regalo ng Diyos sa ating mga magulang. Ang magulang ay may responsibilidad na ang mga anak ay gawing responsableng mamamayan ng kaharian ng Diyos. Huwag nating kakalimutan. Tough love
Kailangan natin minsan yan. Aling Marisa, dinidisiplina ang mga anak. Hindi kinukuha yan sa paiyak-iyak. Kung nung araw pa lang, nagpaiyak-iyak ka na hindi effective sa anak mo at aminin mo sa akin ang katotohanan, you failed. Nagkulang ka, nagkamali ka. Hindi mo natutukan ang anak mo for whatever reason. Sa inyong dalawa, napakasama, Marvin and Butchukoy, yung sarili nyo pang ina na dapat kayo ang inaasahan nila sa pagtanda na makatutulong. Sana ma-realize ninyo, no? At sana magbago. Changes will come from within. Magsisimula ang pagbabago sa puso ninyo. At naaawa ako sa inyong dalawa kung wala kayong pangarap na magbago. Otherwise, ngayong hapon, pakikiusapan ko si Attorney Lorna. Ako na ang magbabayad ng acceptance fee. Sampahan lang ng kaso ang dalawang ito kung hindi magbabago. Maraming salamat. Dr. Camille, it's your turn. Thank you, Mama Car. Naalala ko palaging sinasabi, once is enough, twice is too much, thrice is a poison that kills a person. Diba? So, ano ibig sabihin nun? Diba? Namatay na si tatay, namatay pa si kapatid. Baka gusto niyo kayo yung pangatlo. Thrice is a poison that kills a person. Total, gustong-gusto nyo kung ano ang kahihinatnan pagkatapos ng buhay, kamatayan. Pag yun ang iniisip nyo, siguro magkakaroon kayo ng realization. Gusto nyo ba na talagang humaba pa ang inyong buhay? Gusto nyo ba na maging ganito lang kayo? Or gusto nyo magkaroon ng pagbabago? Tama si Dr. Love. The change should be you. Hindi yung magsasabi si Aling Marisa, si Rose Ann, si Mary Joy. Kayo ang magsasabi nun. Pero, hindi pa pwede na talagang kayo naman din, Aling Marisa, Rose Ann, and Mary Joy, yung sinasabi nga kanina ni Attorney Kapunan, na codependence. Kung gusto niyo silang magbago, wag niyo sasabihin, kasi baka yung nanay ko hindi makayanan pag hindi sila... Tandaan nyo, dalawa lang naman ang palagi kong iniisip na importante sa isang magulang eh. Matuto ang mga anak ng self-control. Ibig sabihin kung ano yung dapat gawin na mali, i-control nila. Pangalawa, encourage ang tamang independence. Hindi po yung pakawala ang magiging anak, kung hindi yung independence na marunong magtrabaho, marunong tumulong, marunong gumalang at magkaroon ng respeto sa sarili. Unang-una, anong ginagawa nyo? Sinisira nyo ang sarili nyo sa pamamagitan ng alak. Gusto nyo mamatay kaagad? Go ahead. Walang pipigil sa inyo. Pero kung gusto nyong mabuhay at maging maayos ang inyong mga buhay, gumawa kayo ng paraan para magbago kayo. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.